Nalagay sa likod. Put down your bags and yan, ayusin natin kung saan dapat. Stapler ko pala to. Wait, salam. Yan para sa ating manita. Literal talaga ng stapler, guys. Para hindi din siya ma-open. I-check ko kung anong laman, yun talaga yun. Tagtan lang stapler kami. So, yan. And let's put it here. And then, itong mga to, talagang dyan na yan. Siguro din. How are you? Siguro din talaga siya. Ay, hindi. Talaga ko pala ng hazel. So, here. And yes, ito. So, yan lang. So Mike, I said, be here. Then so Ganda po pala yung pata natin. Oh, maganda. Yellow nga lang yung building, no? Kailangan pang ano, no? I want to tell you that I'm asking Isabel for her hand in marriage. I said, Well, namamasay ka raw. tapos, sana lang, career lang. So, paano mo yun natin yun? Yan nag-iwalay kayo kasi first boyfriend mo siya. I left the country. After that, parang ginawa ko, long hair kasi ako nun, super long hair and straight na. Sabi ko, cut it all off. Just cut it all off. Kaya po sabi ko, di ba? Di ba? May ganyan ka ba dati? Just cut it all off. Kailan ka nilaunch as Priscilla Almeda? After I turned 18. Watch me Instaglam in less than 30 seconds with my new fang, The Dress. Apply just a few drops, but are instantly shiny and smooth. Hindi sticky. Instaglam with The Dress. You'll never know when you need it. 6 Laro Olympians. 3 Month Challenges. Welcome to the Breeze Laro Olympics. Ang outdoor adventure kung saan ipapakita ang kanilang tapang, tibay at teamwork. Sige sa mancha, tuloy ang laro. Dahil with Breeze, tanggal ang mancha, walang kusot pa. Let the games begin. Just cut it all off. Kailan ka nilaunch as Priscilla Almeda? Uh, What age were you? After I turned 18. Yes. Ito na yung ibang mga films. Mature roles na. Yeah. Nung nilaunch siya as Priscilla Almeda, nagulat ka? Oo, laglag ako sa upuan. Panahon na ano yun, Tony. Panahon na TS. Isa na sa akin. Titillating films. Pat Grosser. Oo. Center page siya nung nung Abloy. Ah, yes. So, Center. what made you say yes to mature roles? Ang time na yun? It was the trend. It was the trend during that time, and I wanted to try it out. As an actor kasi, here in the Philippines, they think na if you do this, ganyan-ganyan, parang, ganun, right? Sa akin naman, as an actor, I wanted to tackle something different, and I did. And So, graduate ka na from Teeny Popper Love Popper, to yes. serious, mature roles. Yes. That requires you to be sexy. To be very sexy and to bear parts of your body, which
I had to psych myself to be comfortable with. Which I became comfortable naman. During that time, I was okay with it. Ilang years ka as Priscilla Almeida when you did all those mature films? From 18 to 22 years old. Nagkikita kayo pag nagpo-promote ka ng movies? Like sa mga shows? Di ba? Doon, maliit lang naman magkikita-kita kayo sa mga noon time. Awards na. Yes, awards night. Tapos magkikita kayo sa mga guestings. May mga moments na gano'n. This is the funny thing Parang iniiwas kami magkita. No? No? The whole time na pinopromote mo yung mga movies mo? As Priscilla Almeida? No, hindi kita. We don't cross paths talaga. I think I can say once or twice lang. Maybe. Meron pa nga doon, sabi niya, meron kaming guesting ng MMK na hindi kami nagkita. Oo, as in wala kami eksena together. Pero nandun kayo sa episode na yan pareho. Pareho kami. Tapos, many years have passed. As in, parang kung isipin mo, nag-move on na kayong dalawa sa buhay ninyo, di ba? Tapos, after so many years, nag-reconnect kayo. Paano nangyari doon? Sa Facebook. Doon na nag-start. Digital, Modern love. From landline to internet. Pager, di ba? Yung mga, di ba? Oo. Digital na kami. So, naalala mo pa yung sinabi mo? Yeah, kinumusta ko lang siya. Kinumusta ko lang. And then, I called him to make sure it was really him. Ikaw ba Ano yan? ka tumawag? Sa Facebook o number? Sa Messenger. Tawag agad. Nasa Canada ka doon? Nasa Canada ako yung time na yan. Is that you? Sabi sa Sabi akin. ko, hi, is this Oh, you? is that you? Ikaw ba yan? Ikaw ba? Tawa na kami. Tawa na. Doon kami nag-connect. Tapos after no, naging constant na yung communication. We became very good friends. Yes. Online. Online. When you say very good friends, like, pag may problema ang isa't isa, nagpinag-usapan nyo. Wala naman. Like when you're going through something, sa kanya mo kwento. Steady lang kami sa mga buhay namin. Mm-mm. Tapos, kumustahan na. Ganun lang. And then, tiyempo lang na parang meron siyang pinagdadaanan. Tapos ako, meron din. Mm-mm. So, ang kwentuhan medyo mas, mas Malalim. mas seryoso, buhay-buhay, personal, ganyan, pamilya and all. And then, isang araw, pareho na kaming single. Yes. Pareho kaming single na may mga story ang masalimuot. Kasi sa babae may dating yun eh. Kaya halimbawa nag-message sa'yo yung first love mo. So, una siya nag-message sa'yo, ano naramdaman mo? May kinilig ka ba? Actually, may spark. Well, nag-message siya? Nung nag-message siya, but we were both in our relationships during that time. May no? spark, pero parang May spark. Pero sa akin, what I'm feeling is, I just hope that he's happy with his life. Yun ang lagi ko wini-wish nung time niya. Pero syempre, hindi mo maiwasan, may spark, may kilig. Kasi syempre, first love mo right? nag-reminisce ng mga nakaraan. Nag-reminisce. Flashback. May flashback talaga. And then the feeling, yung love naman that I've always felt for John was always there. It's just there lang. Ang dami naming kwento at saka Yes. parang it's more living. Lahat ng sekreto niya nakukwento niya sa akin. Oo. Lahat ng sekreto ko nakukwento ko sa kanya. Yung ganun siya ka-light, ganun kagaan-dalian, na kahit ano pwede namin sabihin. Parang best friend in a way. Kasi yung mga deepest, darkest secrets mo, Ay, sasabihin oo. mo lang yun sa best friend mo eh. Hindi mo nga sinasabi yan sa kapatid mo eh. Totoo. Sa kanya nasasabi mo. As in lahat, tawanan lang kami ng tawanan. Sa lalalim ng mga Tuwing nag-uusap kayo, kwentuhan. ganun lang. Ganun lang. Eh di lagi may adjustment sa time kasi iba oras ng Canada at Manila. Oo. So may effort pag nag-uusap. Meron naman. May effort. Pero Kailan sobrang nagka-feelings sa in the middle of the conversation? Kailan nagkaroon ng feelings? Si Tony. Kasi di ba, hello, ganito nangyari. Kailan nagka-I love you-an? Ayan na. Yung na-realize niya na parang this is more than friends na ang mga pangyayari. Ito na yung I think this was 2019 na pareho na kaming hiwalay. Video call lang kami, no? It's so funny. Gusto nito minsan nakikita ako natutulog eh. Grabe. Totoo. Gusto niya Uy, para kayong bagets naka-on lang talaga, yan, ha? naka-on Bigyan lang ng mga yan. bagets kaya. Naka-on lang yan. Naka-on lang tapos nag-uusap hanggang sa makatulog. Ang nakakatawa sa amin, Tony, meron kaming mga 28 to 30 years worth of kwentuhan. Hindi kami nauubusan ng pag-uusapan.
yung year na ganito, nangyari ng ganito. So, yung gano'n. And then, yung time na kakantsawan kami, hindi ako pala, kinakantsawan ko siya. Sabi ko, mahal mo ko, ano? Ano mo sinagot ko sa'yo nun? Sabi ko, oo, bakit? Ikaw? Di ba? Tulong ko mo, Hindi, tinanong mo ako kung bakit hindi mo alam. Ay, tama. Sabi ko, bakit hindi mo pa ba alam? Ay, yan, tama. Pinagtatawa tayong to. So, hindi mo nakakit sa mga stories. Kasi Kakahiya parang, tayo. hindi nyo ba? So, ibig sabihin nun, all along, there was feelings na habang nag-uusap kayo. Tapos ano pa sinabi mo? Siguro dahil ano yun. Hindi nakakatawa, sabi niya, love mo ko, love kita, di tayo na. Pagets nga kayo talaga. Pagets nga kayo talaga. Parang pagets yung love story nyo. Di ba ganyan ako mapagets? Di ba mahal mo ko, mahal kita, di ba? Tayo na. Paano niyo hinandle yung relationship na online? Gano'ng katagal? Siguro mga 5-6 months. So ano nangyari? Ba't siya napag-uwi? I made a stand and sabi ko, come back. Sabi ko, umuwi ka dito. Ibabahay mo na ako. Sabi mo, sabi ko, I think kasi sa joke sabi niya, umuwi ka na dito, babahay na kita. I'm like, what? Pero umuwi ka nga. Hindi, umuwi talaga ako yan. Ano na pauwi sa'yo? Ano yung deciding factor? Siya. Sabi niya, you come home, we'll give it a try. If it doesn't work out, no hard feelings. Ako naman, alam ko naman, love ko kasi si Jom eh. So, you know, in life kasi, if you don't take a chance, I don't want to go back and think, what if? What if, right? So, ayan. Siyempre, hindi ako naniwala. Hindi talaga naniniwala. Hindi ako naniwala. Umuo. Sabi niya, okay. Pero hindi ako naniniwala. Saka, Kailan mo na pinaniwalaan na totoo na to? may konting glimpse ng parang pwede. May kumakatok sa pintuan ng Condo niya. kondo ko. Oh. May delivery Oh. ng parang balikbayan box. Ano yung nandun? Nag-umpisa yung parang mga dalawa lang. Nag-umpisa yung parang mga dalawa. Kasi ang laki ng pangalan niya. Tapos magigising ako ng ganyan. Tapos ang surreal, sabi niya, yung pangalan niya galing doon sa address niya sa kanan. Mamaya may kakatok pa naman. Parang, Pinapadala mo na talaga yung mga gamit? yes! Tatlo, apat. Ano naman ito? Basta yung mga ganito po. Okay. Until, may flight, details. Hindi pa rin ako naniniwala. Yung ano mo yun? Until, naniwala lang ako. Sinundo ko siya sa Sa airport. Ano yung pinaka-deciding factor na sige, I will give this a try. I will leave Canada. Kasi ang laking leap of faith for me. It was my children actually that told me, Mommy, go home. Yes, go home. Go see Tito John. Yeah, because my kids knew him eh. Every time we talk, I'd say, oh, you guys say hi, ganyan. And then, it's like, ano ng kids goes, Mommy, you deserve to be happy. You go home. Ilang years bago mo siya makikita ulit? How many years? Was it 24? Hindi lang ako 28. 28 years na we 28 years ulit! Tapos magkikita kayo sa airport! Tatlong dekada! Tatlong dekada! Tatlong dekada! Siyempre, hindi mo na alam ano yung itsura niya in person, di ba? Siya, ano na yung itsura ng isa't isa. Ay, hindi. Naganda ako eh. Ah, Pinaghandaan ako yung nito. pagkikita niyo? Pinaghandaan ako nito. Bakit? Parang Ano ang mga arrival 4 na buwan niya? yata. Oh. No, yeah. Laman ng gym niya? Every day. Talaga. Laman ng gym niya? Oo. Working out. Ganyan Basta papayat talaga ako. Tigilan mo na nga yan. I went down to 115 pounds. Yeah, other 110 pounds. I came home, my bewang ko was 25. Wow. Yeah, I was like, oh, okay. May abs pa. Magaleto. So, nung nakita nyo ang isa't isa, kasi siya nanginginig eh, ano yung feeling for you nung nakita mo siya? Hinahanap niya ako eh. Or hindi niya alam kung saan siya pupunta. Tapos, malayo pa lang, nakikita ko na siya eh. Alam mo yung parang yung unang beses ko siyang na-meet at saka yung nakilala ko siya, parang yun lang din yung itsura niya. Kasi Parang nakita mo uli kasi yung puti ng mga pader niya dito. nakita mo uli yung 15 years old na ako. Tapos lang, hindi ako kumaway, pinagmamasdan ko lang gumalaw. Tapos hindi pa rin niya ako nakikita. Tapos hindi niya alam yung gagawin niya.
nanginginig ako. Nakita kong nanginginig siya nung nilapitan ko. Paglapit ko, nagyakapan kami. And then, Umiyak ka? nanginginig to. Hindi naman ako. Yung lips niya, tsaka yung baba niya, nanginginig talaga. Pag Kasi, nagsasalita, ano yung feeling? Kaya kinakabahan ako. kabahan siya. Kinakabahan ako. It's like, siguro kasi I prepared so long na prep ko na uwi ako, papakita ko sa kanya. And then this is it, right? So, pagkakita ko sa kanya, sabi ko, ganyan ako. Hi! Kasi parang nakita mo ulit yung first love mo. Yes, After 28 years. And then I think the realization all just sank in when I got off the plane na, oh my God, I'm here. It's like, I'm really here. Diba? It's like, okay, I can do this, I can do this. But, you know, John was so sweet. Nung niyakap ka niya, Niyakap niya ako, and then I felt better. And then, diniretso niya ako sa Baclaran Church. dahil, Sabi niya, halika, pa-bless tayo, paano tayo. Let's pray for our relationship. Ganun. Ano na ako nun. I became so calm na. kamusta yung difference ng relationship nung 15 kayo, tsaka yung relationship niyo ngayon? Totally different. Totally different. Nung bata kami, like, puppy love, first love. Nung kami na after 28 years, sabi ko, ito companion to. Yung lahat kaya kong sabihin, yung pag kinubaran ko yung sarili ko, na lahat ng sekreto ko, lahat ng yung walang panghuhusga, na walang judgment. Tapos lang, yung hindi side ko lang or hindi lang side niya, ang dami rin yung pinagdaanan. So parang fair, patas lang kami, pantay lang. Why is this love worth fighting for? Why is this love worth fighting for? Because, as he said, tanggap namin ang isa't isa. Whatever bad side or good side that we have in us, we accept each other, no judgment. Ang dami namin pinagdaanan, ang dami namin pinagdadaanan pa, but, you know, together we handle everything so well and together. Like, we make decisions together sa mga important stuff in our life, and it's being with someone that can just be there to hold your hand through the good or the bad. It's something worth fighting for. You know, someone who'll just be there. You know that they'll be there for you no matter what. Di ba, Tony, yung sa lalaki, yung may face talaga ng pagkabinata. Pagtawid ng isang lalaki, big leap yun eh. Na yung iiwanan niya niya yung pagkabinata niya. Ako yun eh. Yung iiwan ko na yan, tapos na siya. Yung nagtutuloy na ako sa isang relasyon na yung magiging na ako, magiging husband na ako. And yun talaga yung pakiramdam and yun yung feeling na buo na yung pagkatao, ang dami ko nang nagawa, ang dami ko nang na-achieve. Dami pang gustong gawin, yes. Pero yung pagsabihin mo yung ibibigay ko na ng buong buo, yung pagiging husband ko, iiwan ko yung pagkabinata. Iba sa lalaki yun. At saka kahit anong pilit ng magulang o ibang tao, dun sa yung parang hindi na pipilit yun eh. Galing yun dun sa tao mismo. So ano na ako, parang boundary na ako. And yung pag-uwi niya dito, at nagsama kami agad. At yung relasyon namin was the right fit. Pagka may pinagdadaanan akong pagsubok sa buhay, mas nagiging malakas pa yung tawanan. At totoo, light moment na overshadow yung dilim ng pinagdadaanan mong negative. Pag siya yung kasama. Pag siya, and ganun din siya sa akin. Talagang breath of fresh air. For you, The same. he's the one. He's the one. I think he's always been the one. He's the one because That's what my heart's telling me. Yun ang nararamdaman ko, and my heart and my mind, yun talaga. He is the one.
He's the one that makes me feel complete. Open a Maribank savings account and get the award-winning Maribank debit card. Get up to 3% cashback on Maribank card transactions, no minimum spend. Take your card abroad to enjoy no FX fees and no ATM fees on withdrawals. It's numberless for security, with all the details and transaction settings in the app. Get your physical card for free with just 5 spends. Download Maribank today. Ang isa sa pinakasikat na twins na kilala natin dito sa Pilipinas, we have George and Jan. O diba, it's a tie pa rin, duet pa rin kayo. May pa rin nagbago. May mga changes naman, pero yung duet, sabay-sabay, minsan na lang. Pati yung punto nyo, ganun pa din. Kasi parati kami natin nag-uusap, Pijay. So, Hello po. Nice to meet. Nice to meet you too. Let us all welcome one of the owners of Angel's Burger, Miss Vicky Mojica. Hello po, Miss Vicky. Good afternoon, Ma'am Tony. It's an honor Hi, to be part of your show. Kami naman po, it's our pleasure to hear your story kasi very inspiring yung story nyo. I said one of the owners because ang owner ng Angel's Burger ay kayo pong mag-asawa. Yes. Hindi po ba? Si Ate Vicky at ang inyong asawang si Kuya Joseph. Joseph, yes. Yes. Pero kasi syempre, narinig natin ang, tsaka alam natin ang Angel's Burger, pero hindi natin alam that they really started from humble beginnings at hindi naging madali yung journey nyo bago kayo naging Angel's Burger at bago nagkaroon ng 1,000 branches. Yes. Yung totoo po. 1,000 branches ka-level nyo na yung biggest fast food chain dito sa Pilipinas. Kasi 1,000 branches din sila eh. Naalala ko, it was, I think 2008. Nung una ko natikman yung Angel's Burger kasi nasushooting po kami noon sa may palengke. Tapos lahat ng crew namin, naalala ko nun, kumakain ng burger sa Angel's Burger. Tapos sabi ko, ano yan? Sabi, hindi mo pa natitikman ng Angel's Burger. Hindi ka Pilipino pag hindi mo natikman ng Angel's Burger. Sabi ko, talaga. Tapos yun yung first time ko natikman. Kaya pala sikat na sikat siya. Kasi kumukuha niya yung lasa ng pang Pinoy. Pero hindi po Angel's Burger yung unang business ninyo. Hindi po. Yes. Ano po yung una niyong tinayong mag-asawa? Kasi, di ba, ang dami niyong business na tinry muna nung una. Yeah, opo. It was named all after my children. The first was Cholos Goto after my eldest son. Tapos yung pangalawa namin si Jomas Bulalo. So, yung unang goto, tapos nagbulalo. Opo, Jomas Bulalo. Ano nangyari po dun sa first? Yung first, kasi ang hirap talaga. We have, kailangan gigising ka alas 4 madaling araw. Kasi ako po talaga nagluluto. So, lulutuin ko yan, tapos dadali namin sa restaurant ng mother-in-law ko. Doon ko ititinda. Sa kanila, maging mabuting tao lang po eh. Yung sa kanila, on their part being my children, kung tapos sa pag-aaral, at the same time, maging mabuting tao lang. Sa business, ano po yung natutunan nyo after 25 years of being an entrepreneur? Naku po, be honest. Kasi pag niloko mo customer, hindi ka naman yayaman overnight eh. Pag chinarge mo lang sila sobre, tama, sobre yan. Pero hanggang kailan? Di paling ba niya? Basta araw-araw. Di ba yung mga core values ng mga companies? Yes. Sa Angel's Burger, ano po ang core values? Ang palagi ko sinasabi sa kanila, unahin yung tao. Kung ano yung mas pabor para sa lahat, doon tayo. Kasi hindi pwede sa tayo lang eh. Kasi hindi naman tatagal itong kumpanya natin kung hindi tayo sa kanila. Saan niyo po nakuha yung ganung mindset? Sa nanay at tatay ko. Lahat na lang, gusto nilang tulungan. I was thinking out loud before, kailangan din ng pagkain. Ngayon, ganun eh. O pagtatakan mo, Sabi naisip ko ba dapat kakainin na natin? Ano hindi pa? Naisipin mo, hindi na tayo ganun kayaman. Yes, Ganun pa. opo. Sa atin na lang dapat. Parang hayaan mo na babalik din yan. Yun ang palagi nasasabi. Totoo naman po talaga pala. Kung talagang babalik sa'yo, siksik at liit pa. Totoo talaga yun. Kung anong ibinigay mo, siya rin babalik sa'yo. Ano po ang gusto niyo i-share sa mga manonood natin tungkol sa natutunan niyo sa pagtayo ng business niyo na Angel's Burger? Sa lahat ng Pilipino na gusto magnegosyo, it will take you days, weeks, months, years para makakuha ng customers. But second, just a few seconds to lose them. So palagi niya isipin, customer natin, mahalin nyo, hindi pa pwede kasi hindi. Be honest to them. Kung
kung yung sinabi mo na pinibenta mo sa kanila o yung pagkain bibigay mo sa kanila, 100% ang quality mo. Otherwise, pag binago mo lahat yun, yun ang simula ng pagbagsak mo. So if you were to define po success, what is successful para sa iyo? Contentment eh. It's always, you have to be content. Kasi if you're content, you'll be happy. Si Angelica ay isa sa mga youngest and most successful CEOs dito sa Pilipinas. She's the woman behind Access Travel. Walang dugong Pinoy pero dito siya nakuha sa Pilipinas. Siya ay panganay sa apat na magkakapatid at maagang natutong maging independent nang makakita siya sa ama. She's an empowered and strong woman who uses her platform to inspire others. Kaya naman madalas siyang maimbitahan upang ibahagi ang kanyang buhay. Ngayong gabi, samahan niyo kung mas kilalanin pa siya. Masayang gabi Pilipinas! Ang kasama po natin ngayon isang entrepreneur, traveler, and influencer. Grabe yung influencer. I first met her because she was our travel agent. She is still our travel agent. Angelica. Hi! Dami na aspects grabe! Okay, she's a speaker, businesswoman, entrepreneur. Kakilala tayo 2016. Oh my gosh! Oh my Sino? Fantastic na sino? Why was 100% young more? Fantastic! Ang number one! 2016. Oh my gosh! Oh my gosh! Siya honeymoon namin. Ano ka na sa traveling? Saan nagsimula yun? So, lumata ako, parang 6 or 7. Tinatanong ko lagi. What do you wanna be? Parang ako, I wanna travel the world, but I don't know how. So, dapat gusto mo mag-travel. Siguro kasi nakikita ko yung mga parents ko hindi mag-travel. Pero sila nag-travel sila for work. Pero nasa isip ko, traveling is work. So, I was like, traveling yung mom ko, tsaka yung dad ko. So, that's a job. So, nasa isip ko na siya, traveling is a job. So, siguro parang na-manifest siya sa life ko, yun yung mentality. Yes, nag-internship ako doon. Super funny. Kasi internship, student ako sa front desk. So, wala ako mga guests yung dadal ko. Tapos talaga na-entertain ko sila, ganyan. They started to give me like super big tip. Kasi mga clients namin super mayaman eh. So, pinakabot nila ako $200. Magaling sila $1,000 yun. Wala naman every day may $200 ka. So, I was 16. Sabi ko siya, sabi ko kaya. So, after noon, meron pa. Sa front desk ako, meron kami washing machine. Pero walang soap. So, yung mga guests nagdali sa ko ng soap. So, doon yung ginawa ko ng start ng soap sa front desk. Discard naman na. Sabi ko, naman. Sabi ko, wala kita ako dito. So, kita naman ako. Hindi ba tingin ako sa pera? Yes, yes. I was like, ano gawin ko sa pera? But travel ako parang the US. Sa train, sa Disneyland ako, sa LA ako. Sabi ka? Yes. Hindi ka ako. Ang galing mo. So, yun. I feel like this. Ano ba lang ako ngayon? Parang hindi ko pa rin I travel. Pero medyo parang habang tumatanda ako, iba na yung purpose behind traveling. Ano yung purpose? Ngayon, nasa ngayon moving forward, that's 17 years ko ginagawa. Now I want to travel to make sure people get the best experience out of it, to our knowledge. Kasi syempre ikaw, gusto ko, hindi ko sabihin na, syempre ko alam. But if I tell you I've been there, mapupunta din trust mo. So naman, I think you need to spend ng business ko kung si ako mismo pupunta. To experience the city before they visit the city. But when they ask me, hindi ko tayo gusto namin nagkakami dito. Ay, nasa yung na. Ako hindi naman sa city. Yes, it's very important kasi as a business owner, alam mo nilibenta mo. Ilang taon ka nang tinayong yung? 19. 19 years old, paano mo nakuha yung trust ng clients? Ang story kasi nga doing that when I was 19. I used to have this parang necklace na bigyan ng dad ko when I was a kid. Sinagla ko yun. Para makapatakbo yung business ko. Tapos sabi ng kuya ng dad ko, sabi, mama, malaki na ito. Wala kami dito sa pawn shop. Sabi ko, like, magkano? Sabi niya, mama, mas maraming kaya mo sa tingin ko ito. Ano ba? So, ko sila, ikunin ko tapos saan? So, naman yun, like, my parents saved me unintentionally. So, parang last, ano ko na yun, na parang how I need to sustain this. Habang ginagawa ng clients, way how to make it work, office expenses, ganyan. Before pa naman online shop ako, nagpapalala ako ng free food. Ano, drop her name, kasi I'm very thankful to her. So, parang sabi ko, why not? We do travel, bigyan natin ng free to. So, last day ako naman to. Hindi ko sa marketing, oh my God, so that one experiment changed my whole life. After no, never nag-stop si Access. Kasi iba yung era ng mga bloggers na when it goes about you, then books sila sa'yo yung value. Like, maybe bibigyan talaga. Ngayon kasi ang dami na nangyari, iba yung generation. Ay, it changed everything. Doon nag-start si Access. So, bumusta yung mga clients. Yes, bumusta. Kasi hindi ko na alam ano nangyari since that. Kasi pandemic. Tapos lahat, tumatawag sa'yo for lahat. Tumatawag sa office, natin email na, hindi nang tawag nun. Ako lang, tapos kaya ko talaga. I only had my office and my computer. So, pag may client ka, ikaw nag-book mismo. Yes, ikaw na itinerary. I think that's the charm of your business dun sa Access Travel. You're personally involved and you are personally the one in charge of your clients. Paano ka nag-pivot ng pandemic? Stop ang traveling. Yes, so we started business called Green Kitchen. Super fun. Ano mo ito, Marcel? Isaw. Paano nag-isaw? Okay, nag-start yan. Kasi ako traveling to isa. I know, wala sa kami sa circle ako kami. So, 3 months na, parang di pa matatapos. So, kami natin dalawa. Sabi niya, ate, alam mo ba, lahat ng tao na gusto kumain ng mga barbecue, tsaka isa mayaman. Sabi ko, sige nga, gumawa ng Facebook account, gumawa ng Facebook account, Instagram account. Oh my God, yung 1 week na namin nangyari. Ang dami order. Yung 1 week, parang bigla sa 520 na kami. Actually, sinala namin siya eh, after 2 years. Sobrang grabe kumita ng pera yung business na yun. Sobrang grabe. So, yun ang kami sa'yo ng pandemic. Yes. Yung sabi, kaya ako ng loans ko, lahat because of that business. Sinala namin siya because of 2 reasons. One, it was very harmful sa health employees. Kasi hindi okay. Hindi ako very mindful ako sa ganyan. Parang yung kumikita ko ng pera, tapos may ibang napatronisyo. Tapos, next was yung parang housing ng mama ko, ayoko long term, matasakit yung mama ko. So sabi ko, just close it down, I'll find another way. Sabi ko, pero isa pa, nag-open na ng kombucha business, I'm very familiar kasi kombucha, it's a drink. Yung kombucha yung nakikita yung parang gamot, yes, yes. So na-explore ko siya ng Australia ako, sobrang big culture yung kombucha. Sabi ko, naman dito, kasi nga, try natin at din. So yun, nag-delete namin kay Bulilid. So technically, yun yung walang work, yung mga works sa Bulilid. Lumipat lang sila sa Happy Land, sa kombucha. Happy Land naman siya ngayon. Ano naman siya? So parang hindi ka tinitigil sa paggawa ng business. Hindi, pero na-realize ko yun. Sabi ko, yun pala yung reaction ko when I'm under a lot of anxiety, overproductive ako. Ano anxiety ka? Saan anxiety? Sa lahat na nangyayari doon. Alam mo, parang you're so depressed, you were just trying to hide it from everything. Kasi parang depressed, na wala access, kasi nakilala ko, yung mga tao sa access, walang work. Kaya sa yung patong-patong natin, parang inabuhin ko lang pala siya. So parang sabay ko yung lahat, tapos sinabi ko may master's ko, kasi kalitaan ako, kalitaan ako, kasi tumatapos lahat ng business, and wanting na babalik yung access, I need to start doing something for myself. Maybe it's time for me to change my career. Kaya ako master's, kasi kala ko, hindi na babalik yung access, I have to do something else. Anong pinili customer experience and innovation? Ilang years yun? Full-time master's. Ay, tapos nung hindi ko na master's ko, bumalik yung access. It was like, kasi bumalik yung cabinet. Ngayon parang lahat ngayon. So, I was like, ano ba gawin, Lord, please help me. Pero nasa-check ko naman siya. Kasi nung pandemic, gumawa din ako ng book, nag-planner, podcast, nasa TED Talk ako. Oo nga, dami mo ang ginawa. Bakit nga dami mong ginawa? Feeling ko ngayon nakita ko yung response ko when I'm not okay. Parang kinahide ko yung that I'm not okay. Yung sobrang sad ka sa nangyayari. Which is why I'm working. Sad ka sa, parang ano, sabi ko,
What's to? Access. Ano ko pabili ako kuya ng ano, Christmas wrapper na kahit mumurahin na. Yung ganito, Christmas wrapper. Ito nga bigay ko sa mga bawang lagi kong pinakagamitan. Okay naman siguro yan, ano? Wallet yan, tapos towel, tapos gift lang. Ano lang ako dito, kung naman yun. Kaya yun, hindi na ako lang. Mga ano siguro, kasi ganito lang kayo, iba kasi ganito ang ginagawa. Kasi sayang to eh, pang business to yan eh. Eh, ganito na lang gawin ko. Parang mas maganda kasi tingnan, no? Ganito man ito. Wala mas maganda. Mga ilan kaya? Magkano ba yung ganito? Kahit yung ordinary lang, hindi yung maganda kasi ano, 10 siguro. Kasi may ano ganito. Yung ano, binabalak iniisip ko ako anong balak niya sa laro sa game sa Christmas party natin para maibalot ko na yung mga gifts sana. 10 piraso. Anong oras na ba? 14. Kasi tingnan mo nga kung may ano kang banana cue dyan. Ito. Kasi baka hindi ka sure. Banana cue or mais. Isa lang. Ay, saka ano kuya? Sorry. Ano, scotch or ganito, yung double sided. Pero kung half kung meron sila dyan. Pero kung wala, din baka sa resibo ha. Kasi baka So the 20s is the hustling period. I took everything I went everywhere, like everywhere. Oh, and then in your 30s. I'm in my 30s now, the only bucket list na ako is live my life. When I say live my life, I want to be with my mom, sa birthday ko. I mean, mga small moments that I wasn't able to do kung birthday ako. So ngayon, parang bring my cousins to Disneyland for the first time. Yung mga ganun moments, parang I deserve it, like to live my life na will go with confidence. Kasi I built it on my own. Hindi siya parang I never had a father giving me the money. What's one thing that you learned about love? Alam mo ano, in compromising. Until I don't find someone I'm willing to compromise with, it's not worth it. I-explain ko sa friend ko eh, we don't love our parents every day. Right? I mean, we love them, but sometimes they're very annoying. We have conflicts with them, but if something happens to our parents, I'm not compromise everything in flight. So if hindi ko mahanap yung ganung guy na I can compromise, love is not enough. Diba? You have to give up so much for you to make it. It's a sacrifice. It's a sacrifice. It's a choice every single day. It's a full-time job. Ako talaga yung mga lalaki, parang hindi When a woman is too secure of herself, pag masyado na niyang kilala yung sarili niya, ako hindi ko na maluloko to. Diba? Medyo ang 30s to 40s, O, ganyan lang. hindi na tayo makakalokohan. Sa puto na ito ng buhay ko. In your 20s, pwede ka akong maloko-loko eh. Pwede ka akong mabola-bola. Kasi nga, 30s is like, at saka alam mo kagad na manghihirap kapag di bola ka na. Oh, but I was telling people earlier that may na-text ako for 8 months. Super patient ka sa akin. Nabigla sabi ko, okay, I'm ready. Sabi ko, where are you this weekend? Sabi niya, I'm returning the room. Lumipat ako. Lumipat ako. Sabi kasi it's my time to give back. Kasi 8 months is a long time. Diba sabi ko, ako naman mag-give back ngayon. Sige. Kasi nag 1 date lang kami. 1 date for 8 months na ako tinext. Patience yun. Ay, Tony. Nagkita ko ng weekend. Hindi ako sa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sabi text ko sa lang ako ha. Kaya nagkita ko ng Wednesday. Sabi 10 days na ako mag-aantay. After 10 days, na tayo. Okay. So 7 days next week. Sabi ko, hi. Ano to? Sabi niya, yes. How are you? I was like, okay. Sabi ko, I want to say something. But I heard be ready because ano important. Yes. Sabi ko, I did not appreciate you not texting me when I left room. Sabi ko, I gave you my time, my effort, my energy, and that was a lot of money, no? I could have been just at home, slept, prepared my food, went to the gym, but I gave you my time. Tapos sabi ko, did not appreciate it more me. Sabi ko, in a snap, you just changed. All your plans went to trash. Straightforward talaga. Okay, talagang makakatakan na. Every time sabi, I get to see you, I will cook a dinner for us. Asan na? Okay, hindi mo na ako sino personality mo. Asan na? Asan na? 10 days na yun. Alam mo sabi niya sa akin, I don't know where the issue is. I told you we're gonna make time. Sabi ko, I don't need time. I need effort and actions. Oh, ayan na talaga. Pero alam mo talaga, when I work, you have to demand what you want. Ano yan? Text na lang. Di mo text pa nga lang. Alam mo kung kapila lang ang 19. At hindi siya nag-request. Ano siya masabi? Okay, nakita ko sila ng positive. Sabi ko, but I have nothing against you. I had a really amazing time. It's just, I'm not for this anymore. Sabi ko, I've been through this in my last relationship. Sabi ko, I don't tolerate bare minimum anymore. Challenging mag-date ang mga successful women. Yes. Challenging, ano? I guess that's the price of being successful. And I learned true to myself. When I feel something, I say it to you. So what do you need right now in your life when it comes to love life and dating men? For me, I think like, I want security, you know? Very important to best kami financially capable. Kasi pag gusto kong gawin, kailangan, nag-adjust din siya sa akin, nag-adjust ako sa kanya. Sabi ko sa'yo, makakahanap ka rin ng guy na magko-compromise ka na mahal mo yan, but it has to be right guy. Yes. And you will know it when you feel it. So what is one thing that you want people to learn about your life story? For women, I think for women, life is so big. Life gives you a lot of opportunities. Don't be scared to take these opportunities kasi I know sometimes you feel very overwhelmed sa external voices. Kasi ang dami yun eh. Ganyan. Pero parang I learned how to like ignore all these external voices and I ended up where I wanted to be. So naman parang every time that I'm here, I feel so small of myself now. Kasi pag sa akin ng mga tao, isang bagay wala ako. Sino kasama? Sino mag-anak? But nobody asked me, Anjali, how's your master's? Anjali, are you taking your PhD? Nobody asked me about my success. Lahat nilipin out nila yung isang bagay na wala ako. And pag nakasurround ka ganun sa family mo, and sa normal practice, tinatanong, sometimes you feel like you're making your own choices. So don't be scared to embrace your journey. Don't be scared because I think like Tony said, you will encounter with something. The path will cross. It's just like nothing works when you force it. It applies sa work, sa business, or ano, pag force mo na force, parang yung energy, nagiging negative. But if you believe in your journey, in your path, and keep on trying, I think there is something for us. And one thing I've learned from living in Europe is having kids is also not for everyone. You know, when I was here, I thought it was an obligation. As a person, naglabi anak ka. Obviously, woman, diba? As a woman. Nung naman ako sa Europe, I talked to a lot of women sa mga coffee shop. And they said, no, like, it's also not for everyone. You know, like, maybe if other women can do a good job because being a mother is not a job. It's a full-time job because you are creating this human being out of you. So some people will never be ready for that responsibility. And it's okay. And that doesn't make you less of a woman. Like right now, Julie has a kid, and ako wala, but it doesn't mean I'm less than her. Or you were more than me. It's just, we are on different life paths. Dito kasi minsan na-overwhelm tayo, na nagiging sarabili tayo. Compare ka na compare, but kung may anak na dito na, but if you focus all the energy on yourself, you will realize how blessed you are. You also have things na wala ibang tao. Right? So I think that's something people need to learn from my life story na you start giving all your energy to your own life, and it's beautiful. It's beautiful.
ako sinabihan na biopsy natin. So, okay ko yung career, di ba? Siyempre, may anak akong maliit. Doon muna ako nakafocus. And then, nag-sakit yung mom ko. Siya yung nagkasakit. She was living at the end for 6 months. Kaya ako yung nagbantay. Alam mo yung out-of-board lang. Sabi ko, okay, magagawa ko dito. Sige na, pa-check up na. We're full, alam mo yung, wala lang magawa. Yung ako, gusto may full of that kasi syempre, on mom's bill. Di ba? Sabi ko na, isa sabi ko na babayan. So, sabi ko na, so I did that. And then, mag-check out na siya. Naalala ko lang, grab your results. So, tumawag lang ako kasi, kasi may, the bag. Just grab all my results. Tapos, hindi ko kaya na, sinas ko lang sa bag kasi nga-focus yung mama. Then, a few weeks later, nag-decision yung family na, mag-check out the United States. When we got there, the doctor took one look at me and said, no, it's not what you're telling me. Manila. Turns out talaga, it was just a bad case of walking pneumonia. So, gamot lang, galing na siya. So while you're going through that, dun sa mami mo, hindi mo alam. And it's Never mong inopen? never tayo tapos focus talaga ang mama. So kailan mo binuksan yung Pag nilagan kami. Sabi ka? Yes. Sa Amerika mo ba binuksan? Tapos na, okay na si mama. Ang pagpapilo sabi ko sa tito ko, you know what, tatal lang, I like several years ago. Pero sabi ko nila tito wala eh. Sabi niya sa akin, okay, it's probably nothing, they're probably right, kasi mataka ka, but hindi like, take chances. Minsan sa akin, doon ko lang naalala, but I have the result. And then I said to him, Tito, I have my results, no, come check me. Hindi ko, right, the next day na po yung hospital. Ano yung nakasulat dun sa result? Meron silang tinatawag na viral. Parang yung major level, parang ganun yung nakasulat doon, level 5 yata, or something. Basta nakasulat level, kung maintindihan ko ano yun. But when my tito saw it, he said, biopsy na to, tomorrow. Ganun encourage him. And then we did an open biopsy, which, you know, gumawa siya ng biopsy, and then immediately within 24 hours, nasa OR na. Okay, Tito. Tinanggal na. Kasi from the biopsy positive, immediately open na yun. Positive for? Positive yung cancer. Positive, malignant type. Nangalitin mo yung word na Hindi ko nga alam kung ano yun, kasi after alam ko lang malignant is bad. Hindi ko alam cancer. Hindi sinabi, hindi sinabi kung ang stage. Hindi pa kasi find out right away. You need to do a lymph node test. Another test, so they open, they remove the, hindi na tawag kung ito yung log, you have to remove around, clear the area of cancer. And that's the part that is clear na. Kasi after that, waiting in. You have to wait and see if yun, anong stage, kung explain na kasi ibang areas ng body. Ang just naman, no lymph nodes were positive. So basically, the treatment to follow was going to be decided pa. Not necessarily chemo, yun yung pag-usapan. Parang kasi 31 pa lang, pwede aggressive yung cancer. Kasi they're young, so aggressive. But on the other side, bata ka pa, mabilis mo mag-recover. Kasi I heal faster. So I said, okay, so options. Back then, Okay lang. so we can progress na lang yun. Magkano isa? Okay, Nakakais to. and then, Walang tinda? Kaya nga. Ay, teka. May ano ako nakakilala. Upo ka muna dyan. Si ano, si... after the surgery, they're moving. Pero pang next surgery, natatanggal yung lymph nodes. Ang nalalaman kasi, ang lymph nodes pala, natutunan. Di ba? Yung lymph nodes pala acts like the fuse box ng katawan mo. Ano yung kasi ng machine, di ba? Kunyari, sa ano mo, sa TV mo, meron fuse yun, di ba? Pag pumutok yung fuse na yun, ibig sabihin, mananali siya problem. Kasi normally, dun sa fuse box lang, dun sa, ano yung tawag yung DVR or whatever, may voltage regulator tayo na pumutok. Hindi man sisira yung TV, di ba? Yun yung parang guard. Safety net ng TV mo, kaya hindi yung tumago. Tama. So yung lymph nodes mo sa katawan, yung pala yung box. So pag sira na doon, ibig sabihin, yung magpasok-pumasok na yun sa katawan. Kaya kung dito pa lang, wala kang positive. Ibig sabihin, safe ka. Dito lang sa part dito ang cancer, hindi pa siya nag-travel sa main part ng katawan mo. So big blessing, di ba? Na pag sinabi nila, all your lymph nodes ay negative. Ibig sabihin nun, hallelujah. Hindi pa siya nag-travel to other organs, other parts ng katawan mo. Then naging niya protocol, hindi na protocol na kahit negative lahat, bata pa ako, baka may dormant, may na cancer cell, ikimunan ko. Pero kaya ko, one chemo, ang bigyan nila every 2 weeks, every 21 days. Dahil kapag lang sa kakapat. Tapos ang pinili kanila, yung pinaka-toxic na gamot, na talagang pinaka-strong. Kasi nga bata pa ako, kasi naisip nila US, kung sa kaya, siguro natin na bakit lahat ng cancer cells. Ang hindi naman sa akin, pang 200 pounds na Amerikano. So within 4 hours of the injection, parang gulay na ako tayo sa kama. Masarap yung katawan mo. Hindi, ang feeling niya talaga is, yung kailangan ko talaga i-describe yung layman's terms mo. Yung parang nagbibihan. Hindi siya pain per se. Parang siyang, princess na mag-describe ko, yung parang pagbubuntis sa sobrang senay. Alam mo yung suka, hindi naman. Sige, saan, sa kilo, sa ulo, sa katawan. Pag sama mo yun, sa pinakawin sa pangkaso na nararamdaman mo. Ganun ang feeling. Pagkatapos yun, hindi pa tapos yun, hangover. Mas siguro na hindi mo alam yung feeling. Hindi mo nahihilo ka na, nasa mga ara, ulo mo, hindi mo sa bayan mo. Kaya kasi, umabili ka, diba? Ganun ang feeling. Pati yung good cells mo, pinapatay niya. So ano yung good cells mo? Completely, wala. Kasi yung gawin. Kasi one day, nagising ako pag ganyan sa air, kung ganyan ko. Tagalahan, bumalik ka. Kung syempre, hindi nabutan. Pero kasi, matakal ako ito. You know, I have a very strong personality. I have a strong character. Matakal ako, sumamag ako. Yun, so, I had to build up. Kung baga yung naniniwala ako na lahat ng nangyari sa kabataan ko. Naingal ako, Lord. Pinag-bear ka for this. Yes. So, nakita mo, nakita ko pa yan ako. Sineksik, sumisik. Syempre, nakita niya. Ganyan siya kagad sa akin. Parang siya yung nakatawad. So, I had to buy yun eh. Oo, kapin ko na yun. Ay, ano, ano talaga siya. Parang magkakaroon ka rin dyan. Luyang dilaw. Oo. Matik na yan. Pero, of course, lahat ng time mo na nasa emotion mo lang ako. Yes. Pero, nagay ako nanay. Diba? Sila na. O, yung parang, yung from yourself, diba? Ang nasa memories. Oo. Pero, split second yung ulo yun kasi feeling Yun ang ano sa mga powder drinks na yan. Sa tinitimpla mo ganyan, may bibig. sa mata niya. So yung automatic na shit. Diba? Tsaka grabe, this happened 20 years ago, but when you talk about it, so fresh. Kasi it's not about me, it's a memory. Yan, tapos ano bilang mga siyang uwishi, yung red. Oo, bukas mas kuya dyan, si tatay. Bakit natin? Kung bukas, sabihin mo nga bayaran ko yung Cloud9 na kinuha ko. Oo. Cancer eh. Cancer, di ba? Pag sinabi ng cancer, akala mo may death sentence naman. Kasi yung death diba? Cancer equals death. Di ba? Ay, wala na sabihin ng doktor sa'yo. Ikaw nga, ano narinig ko kung sinabi cancer. Kapos na lang buhay. It's the end. Magpapalik sa Kristiyanan ako. So, wala akong fear about kung saan ako pupunta. Alam ko na eh, kailan ako successful pala. Kailangan mo mga diba? Tsaka pag iniwan ko ba, yung kapag sa kanya, okay. But they love her the same way they love her. Yeah. Yun yun eh. Who will love her the same way that I do? Yun ang fear namin naman. Kahit alam mo, hindi na hurt no one. No one. You love her like you.
Ano ba na sa stage where you have to face it, you have to pick the next best person you know from you. And that's what hurts. In fact, one of my most traumatic memories of that time is after a chemo session, and i-check ko nun, nandito sa middle of bed, hindi ako magalaw. She's sick, sabi niya sa akin, Mommy, are you dying? Sabi niya sa akin. So sweet. So you're able to perceive the streets, and then we're all one time. Kahit ano man ang gastos, hindi pa nag-art, kasi we say, hindi ay kamay kado. So sweet. Isip nga lang, ayaw na nila, ito pag si kamami nila. Ano sabi mo? No, of course not, baby. You have to lie. Even though you don't know, only God knows. Sabi niya, sinabi mo, I'm not knowledge siya. Hindi siya naniniwala. Ano yung natin, you can see from their eyes that fear. Hindi siya naniniwala. Naramdaman niya siguro. Eh, kasi na-connected kayo, well, nakikita yung dinadaanan mo. Exactly. So, kasi sa next level, hindi lang. Pero ito si Lexi, she's not letting it loud, like, outward ako. Si Lexi, pagdalingan, pagtahimik yung dinadaanan. Bukas. Naiyak ako pinapanood ko po sa telephone. That's why. But that's a side effect. Ano ba? Thank you. She had to be released. Yun ang side effects mo, nakita na yung ganun. Tsaka now, every little thing she visits. Yeah. Ay, hindi ko. Like, shield yan. Ay, hindi. Ano yan? Ako, ano yan? Ano yan? Ano yan? Parang hindi ko. Yes, definitely. Kasi kasalanan siya eh. Kasi siguro lang, kasi kung kasalanan, had I decided choice of not exposing her or exposing her, parang in hindsight now, there's a part of me that wishes na hindi ko siya exposed kasi I how she's now. Pero, during that time naman kasi ang feeling ko, in case hindi ako makasurvive, she's there. Gusto ko parte siya ng process kung paano nawala si Mama. Ayoko na maging yung study out of the blue. Sabi siya nawala si Mama. It's a very difficult decision, conscious decision. That's very big when you're going through that. Yung faith ko na test na nakalimutan siyang kawalaan or hindi. Yung faith ko na test in the sense na Lord, all the way na, di ba? Alam mo naman na kailangan ko ng ko. Hindi lang. Pero yung for me, ready na ako po. Super ready na. Sabi ko nga, Lord, kung talagang pinuli ko, bigyan mo na akong peace sa heart ko. Kasi kung iingat yung need ko. Anytime ko pinuli na ako, kasi anytime. She said, sir, because he gave up. Parang naman sa akin that she's going to be okay. Yun, that was all. Your prayer. You didn't demand it, you didn't question him. Never ako nagalit the Lord, never ko question. Bakit ako? Kasi diba, I don't drink, I don't smoke, I don't do drugs. Tinigil ako, I exercise. You serve him, I serve him. I'm doing my best. Diba? So, ang tinanong ko lang sa akin is, ano yung purpose nito? Ano yung end ko? Kasi, naniniwala ako. May plano ka. And your plan is not to harm me. So, ano Lord? Ano? Pakita mo sa akin. Kasi, hindi ko makita. When you're going through this na, hindi mo makikita. It's when you start tears. And you realize, kailan washer, kailan years later. Kailan nag-ibig yung purpose nito. Tapos nag-ibig mo. Kailan ito na ako. And then, you know, friends would come to me asking, paano ka nito ganito? Kasi I'm really supplements when I recover kasi I'm supplements when I was working with it. Ako recover in 70% faster ako recover. Paano mo discover? Research. And Marley, yes. Really, hindi ko sila yung ako din ganito. Talaga, nila, paano ma-discover sa Marley? Okay, nung may sakit ako, sobrang toxic kasi yung drugs na binibili nila, nakimo. Ako mga kusto ko, binibili ko sa paano ko. Kasi kahit na sino pumasok na naisip ko or whatever, ganun na nga, pwede mo kaya. So, ang inano lang sa akin ng doktor, talaktak, brand new. Nandun ako sa 21 days kang nandun yung before next team. So, unless may natin kasi yung white blood cells, dapat ma-reach mo. Pag tingin mo ka, white public yun, so negative ka, you're running on negative white blood cells. Pag wala sa immune system, sobra, pag hindi lang bagsak, ano yun, dangerous level. Okay, kung zero ang, hindi ba normally, sabihin natin for explanations, ang normal na tao sabihin natin, may 5 na white blood cells, ang tawag ang laban sa mga sabihan. Pag tingin mo ka, hindi ka naman zero, may negative ka. So, wala ka na, walang running on negative ka. Literally, walang wall, walang wall. So, pag may pumasok na something yan, diretso agad. Wala na yan, wala na talaga, wala na laban, 21 days. 21 days, yung may 20 moves. So, basically, pag nag-iwan, iwan yan, today. Your body, may natural ability and to white blood cells. That takes time. So, day 1, day 2, day 3. Normally, by yung first chemo ko, by day 20. No, 18? Day 18, kasi 21 yung next chemo. Day 18, tsaka lang ako nag-reach dun sa threshold na pwede na ako tumanggap ng second chemo. Grabe. So, imagine na recover mo pala. Kaya ulit, nakapay na white blood yan. Grabe yung journey. So, kung hindi ka pumapit dun sa threshold, kunyari day 21 na, negative pa yung, hindi mo pa na-reach yung 5. Ay, yung 5 minutes ba? Narin ang system mo. Kasi pag hindi ka 5, kunyari kung wala, hindi ka kaya ng body mo, pagka-collapse. So, kailangan na lang, in the 21 days, mabalik sa 5. Okay? Kaya ano gawin mo para mabalik sa 5? Ano gawin mo para tumulong sa sarili mo? Ginagawa mo naman lahat ng sinasabi ng doctors. Kung ako nag-research. Sabi ko, there has to be something na natural, na hindi more drugs, hindi more medicine. It's already gas na mo, damo siya. Hindi siya yung, hindi oo, hindi siya yung, ano na, and snack, yan yun. Yung, maliit lang siya, 20 to 30 centimeters pa lang siya from the ground. So, yung research mo? Yes. Tapos, nakita ko, sinabihan ko yung pamilya nag-alaga sa akin at the time. Ano yung nakabili mo? Alam mo, katago, pinasok sa akin sa hospital. Kasi siya rin, doktor ayaw, diba? Tapos, pinibigyan sa akin yung medicine. Kaya sila, ay, ano, kailan siya kasi kung pinibigyan ko. Sige, pero katulong talaga. Imagine na, yung first ko, day 18, bago nag-recover. Yung second chemo ko, day 4. Balik ka yung system mo. Oh, wow, dahil ito si EM. So, syempre, this experience. Akala ko drugstores. But years later, nakilala ko, after church, I came from church with my daughter. I was sitting in a restaurant in Green Hills with my daughter, si Lexi. And kumain kami, ganyan. As we were leaving, yung lalaki lumapit sa akin. And sabi niya sa akin, ano po gusto niyo sa ito mo? Yung sa party. So, ayun right away, hindi siya Kasi parang diba, ano yung gusto niyo? Pwede mo photo. Ito yun, ito party. Ito agad, hawak yung laptop sa iPad niya. Yung sa party. Sabi ko, yes, ako nga. Sabi niya sa akin, I'm from this company ko, I would like to sell your party, ganyan. Ako naman, sobrang interested. Kasi nga, okay na ako dun sa drugstores. Tingnan mo how the Lord works ha. Him and his family were also members of the same church that I attend. Okay, but they attended at that time. Divine connections. Siya talaga ang nag-connect ng line for you. Everything. Kaya naniniwala ako na
ng ganyan. Ang pinaka-important na prayer ng tao is, Lord, ano yung will mo sa buhay ko? Saan mo ko gusto? Kasi maraming pintuan eh, Ton. Maraming pintuan na nagbubukas sa buhay ng isang tao. Pero ano yung dyan yung galing sa kanya? And paano mo malalaman? Ang prayer is, kung hindi galing sa'yo, Lord, isara mo. Isara mo. Alam mo ba kung ilan na? Yung may 35 years in showbiz. Alam mo ba kung ilan na yung mga project na? Andyan na. Iyon na. Biglang nawawala. Yes. Ano yun? Yes. Bakit? Hindi yun sa'yo eh. Kaya kailangan align ka sa kanya lagi. Kailangan sabihin, every day ang prayer mo, Lord, you're with us. So when people hear your story, what they want them to see and to hear, I want them to see, first of all, hindi, I know, natural sa akin, pero pag nakita mo sa kilala, malakas na tayo, overpowering. Pero when you get to know me, you will see my heart. And my heart is for Christ. I want them to know that through me, I hope I can be an example na ang pinaka-importanting bagay sa buhay ng isang tao is obedience to God. Kasi, kaya naman natin, a lot of things you can attain on your own. You can hustle. Okay, kaya mong gawin palasan, kaya mong dayain, kaya mong diskartehan. Pero isa lang ang way na blessed, na walang problema, walang sakit ng ulo, peaceful. And yun ang way God. Minsan pahirapan kung na talaga niya. Kasi kailangan nang i-prepare ang heart mo. So pag may pinagdadaanan tayo masakit, mahirap sa panahon ngayon, dapat pala magpasalamat tayo because this is a preparation for a bigger blessing that's coming. What we have to do now is to pass this test. Hindi lang natin nakikita pa. Parang tapestry or puzzle. Ano yung puzzle? Diba? Yung jigsaw pa isa-isa. Hindi mo nabubuan yung paalam. Lalo na pag wala kang picture mo. Ang labo ng image. Pero pag tapos na ito, wow! Ano pala? Hindi pala yung dahilan. So gusto ko talagang mag-isip na tao pagka yung take home nila from our conversation is talagang be patient with the Lord, trust Him 100%. Huwag kang bibitiw. Lalo na pag mahirap, pinagdadaanan mo. When it's easier to let go, when it's easier to question Him, when it's easier to say, why me? Yun yung times na dapat na faith. Di ba yung verse? Faith is being sure of what you hope for and certain of what you do not see. Kaya nga yung testing of the faith is going through difficulties. And now it's your testimony. That's right. Yung testimony. Yeah. With Marinade, enjoy 15 free weekly transfers to other banks. All Download time. Marinade now. Mas kilala bilang si Dolphy Jr. ay anak ng king of comedy Dolphy sa unang kasawang si Chris Dominguez. Siya ay pangatlo sa anim ng magkakapatidan, sinundan ng yakap ng kanyang mga magulang at sumabak din sa pag-artista. Nabansagang black sheep of the Quezon family dahil sa mga pinagdaanan na bilang isang ex-drug addict at nakulong for 18 years. Ngayon siya isang pastor at pinabahagi ang kanyang kwento upang maging inspirasyon na hindi pa ang lahat sa mga taong gusto magbago at ayusin ang kanilang buhay. Ngayon po ay papakinggan natin ang storya ng isang tinuturing na black sheep pero ngayon turned as shepherd and leading a flock. Kasama po natin si Brother Dolphy Quezon Jr. Hi, Kuya Dolphy! Ay, bago ko tawagin kayo Kuya Dolphy kasi sanay kami mag-Dolphy. Si daddy niyo, oo. Si Kuya Dolphy po ay actually yung naging close sa daddy ko. Yes, actually nakapunta sa house niya sa Taytay sa Bible study niya doon. Yes, ang daddy ko nga po lagi nagkukwento sa inyo. Tapos lagi niya nagkwento sa akin na dapat marinig mo yung story ni Dolphy Jr. Ay, naku, mag-bless ka talaga sa dami ng pinagdaanan niya sa buhay. Kasi nabalita ako, 8 years old kayo noon. Nung naging walay ang parents mo. Yes, I belong to a broken family at age of 8 na. Eh, siyempre, ang daddy ko sobrang busy sa trabaho, so naging very close ako sa mother ko. Kasi yung mami ko naging intindi sa amin talaga. Ang daddy ko dadating sa bayo, pagod na pagod niya shooting, naalala ko pag nagdubat na lang sa siya, tumapa na sa sopa lang, hindi na nakakabalik mga pagod. Natawagin na ako, nagpapapapak siya sa likod, ganyan. Pero nung nag-iwalay sila, sumama ako sa mami ko. Bakit po kayo sumama sa mami niyo nung time na yun? Eh, siyempre, parang nawa naman ako nag-iisa ang mother ko nung lumabas siya ng bahay. Hanapin ko na ko, hindi siya ikiwan. Pero lumayas siya, sumama na rin ako sa mami ko. Pero pag alis po niya ng bahay, dahil sumama ka, nagbago na rin yung buhay mo. Hindi na rin komportable ito. Hindi, siyempre, napalipat ko sa isang lugar na squatter area. Tapos bahay ng daddy ko kasi sa Lalona eh. Ang lugar ng bahay ng dad ko eh. Doon sa lugar na yun, ilang kalsada lang pagitan meron squatter area doon na. Marami naman akong kaibigan bata rin nahilig ako makapagkalaro sa mga kaibigan. Ano nga, kayo ng Dolphy? So, nung lumabas kami ng mami ko, hindi ko na namalayan. Doon kami napunta ng mami ko. Siyempre, siguro sa paglalakad ko dahil alam ko marami ang palaro doon. Doon ko nadala ang mami ko. Ang dasal di ko namalayan. Doon kami nakatulad sa isang maliit na kwarto. I remember the time, Dolphy, ang father ko, sinabi ko kasi doon sa lugar na yun, nakikita ko yung pag morning nagkakagulo ang bata. Sabi ko, ano yung nakakagulo doon yung pala, doon dinadala yung mga panintan newspaper. Tapos sabi niya, nakapag ibigay na yung bayad, pakilala ko yung garyo. Kaya ano naman, para may pangkain kami ng mami ko. Titinda rin ako ng newspaper. Ayun na rin yung kung ano yung trabaho mo sa inyo. Sa bahay lang siya. Actually, mami ko, artista rin ng araw. Tapos ako makagulong sa mami ko. Masabi ko, bata pa ako.
Hindi, malatisa din ako. Naging star po kayo? Opo. Bata pa ako, lumalabas na ako sa mga pelikula. Nagkaroon ko ng pelikula, naging kapatid ko si Joseph, yung Batang Angustia. Joseph Estrada? Yes, tapos si Kuya Rani, ginawa din ako niya sa yes, sa mga sulong ng teknik, sila Chiquito, naging mga, ano yan, Adria Ayos, tapos marami kaming pelikula. So, nag-bless kami ng mami ko. Sa tao pa na kami apartment. Para pagdamang namin, nakabili na sasakyan. Sumanda ng buhay. Kumayos ang buhay, pero tayo na, siyempre, dumagaling ng barkada. Watch me install in less than 30 seconds with a new Diamond Dress. Apply just a few drops. The instantly shiny and smooth. Can you sticky? Ilan taon kayo na nung ngayon sa mga nasa teenager na? Tapos umaalak, tapos sugal, dahil sa talong, pumasok ako sa drugs, hindi kasi basta drugs yung aking nakasukan eh. Hindi mariwala lang eh. Ano nga ba? Heroin ako, heroin. Oo. Yes, pero nung nakita ko na yung sarili ko sa labi, natakot ako. Pero natatapang yung gamot tayo, yung mukha ko yung pagkakulak na yung balat ko. Yes, so, yung kulang na kinakain ng gamot. Ay, 15 kayo na. Yes, so, natakot ako nakita ko ni mami ko na gano'n na itsura ko. Nag-start na ako bumili ng syringe. So, nag-start na ako mag-inject. Ito yung needle marks ko. Ano nakukuha ng time na yun pag nagka-drugs kayo? Wala lumilipas ang Problema? yes, so, Kasi di ba sinasabi nila yung pagka umiinom ka, nagka-drugs ka, yung pag nabisyo ka, may tinatakasan ka eh. Yung ini-escape mo yung reality. Ayaw mong harapin yung nararamdaman mo. hindi pala mawawala dahil pag-gising mo ay yun yung pa rin. Ano pa yung pain? Oo, doon pa rin. Di ba? May nabasa ko ganyan, people are not really addicted to the substance or the vices. They are addicted to escaping reality. Kasi hindi mo maharap yung pain sa realidad. So, i-cover up mo. Inanang mo yung pain. So, nung time na yun, 15 years old, hardcore na. Hardcore. Hanggang sa sobrang nasa buko, papunta ako ng taping nun, eh, naalala ko meron akong ulit na yung bakit ang title ba eh. Nagkaroon ako ng vehicular accident 1978. Nakumakos ako ng 11 days. Dahil sa high use of drugs. Bumangga yung aking sasakyan sa isang 18-wheeler na truck. Salamat sa Lord kasi itong araw may alam ko rin ano yung may tight na. Kaya nga, meron nga ako. May bakal ako dito sa pelvic bone ko, dito sa puwod, meron ako. 11 days ako nakuma kasi April 5 ako na-accident eh. Nagising ako April 16. That was my birthday. April 16. Ginising kayo ng birthday ko. Ako na ko nakita ang daddy ko. Ano lang yun? Ano sabi sa inyo, Lord? Kasi nakakasya mo ako. Kasi nasabi. Tapos meron siya dalang black gold, sinulat niya doon, naalala ko. Tingin din, nilagay niya April 16. Tapos happy birthday sabi niya. Sabi ko, tapos ay last video niya ako pangalawang buhay mo. Sabi ng daddy. Ano nakita niyo po yung sinulat niyo yung I love you? Ano yung I love you? Siyempre, tapos gano'n katigas ang ulo ko. Kasi yung naka-clutches na ako nung sa hospital, yung clutches ko yung natatanggal ba, yung dito yung pwede mo i-adjust yung ano. Pag tinanggal mo yun, kahit ako yung naka-clutches na pag tinaktak mo yun, gamot pa rin ang laman nun. Nagtatago kayo din ng drugs. Patuloy pa rin ako gumagamit. Bakit po kayo gumagamit ng dahil sa second life sila? Ano yung naisip niyo ng Wala talaga, parang yun ang aking buhay. Naok na. Naok na ako sa drugs talaga. Pero kung sa relationship niyo sa daddy niyo, ilang From oras? time to time naman, meron pa rin. Kasi kinuha pa rin, lumalabas din ako sa video nun eh. Kinuha din ako ng dali ko, video lahat. Lumalabas ako kahit nasa doon ako sa mother ko umuwi, lumalabas pa rin ako sa... Tsaka sa lahat ng anak niya, kayo lang po ang pangalan Dolphy talaga. Si Dolphy Jr. Di ba? Susunod sa kanya, parang gano'n. So, special yung pangalan ninyo. Yun nga, sobrang pa rin ang siguro gumawa ng kaparaanan ng Panginoon sa buhay ko. Sabi siguro nila, ang ko. Diba, kapag binuhay ko na, yan pala yung Inisip ko na pinaluto na. ito po yung Jeremiah 29:11 na wala akong nakakaalam, diba? Ano sa ano, para sa inyo, hindi bate, kasama para sa ikabubuti niyo, para sa kinabukasan yung punong-puno ng pag-asa. Ako yung anak ni Dolphy na year 1980, nasangkot sa isang kaso. Yung sikat na sikat. Ang kaso ko isang arson with multiple homicide. Kasi hindi gusto na bahay. Tapos, Bahay na sumunod na tara namatay. At ako'y nahagulan mabilang ko na kapag-buhay. At ako'y dinala doon sa pagtilo ba? nung nakulong kayo at involved kayo sa malaking controversial na kaso niyo, ano yung tatay niyo? Masakit po para sa family namin kasi nung time na nangyari yung kaso na yun. Nandun kami sa bahay ng daddy ko, birthday ni aking pamangkin. Nung time na nangyari dyan, ng daddy ko na wala akong kalagpas sa kaso na yun. Masakit po para sa daddy ko kasi sabi ano ba talaga ang bait, ano ba talaga ang gusto niya, sabi ba, ano ba itong nangyari ito, bakit ikaw ay nakisama niya sa noon hindi ko maintindihan pero sa totoo lang si Tony ako nag-win number ng lahat. Kasi sa loob ng kulungan din po yung kwento ng napakarami rin issue na eh. Ang papalang detection ko talaga 18 years kasi nakulong ako, nag-start ko nakulong 25 anos, 45 na ako lumaya eh. Ano yung buhay niyo sa kulungan? Ako napakahirap. Sa totoo lang, ako nagsama ako kung anong takbo ng bilibid. Kita ko sa kulungan ang talagang pinaka-kailangan ng tao doon yung humbleness ba? Mababa ka, parehong sila kasi pare-pareho inmates. Kaya kayo nandun lahat, pare-pareho sinisyado. Kung ano ang buhay nila, ganun din ang naging buhay ko. Pero napakahirap kasi nagulat ako. Kasi sa loob, lahat meron sa labas, meron din, may sugal, may alam. Sa totoo lang, napapasalamat din ako siguro sa pagkakakulong ko na yun, gumawa rin ng Way and Lord, napakakilala ako sa kanya. Paano po? Sa television. Meron akong black and white na television doon eh. And then one morning, pagbukas ko ng TV, nakita ko po nag-preach to the ship brother, LB na ibang GIL. Ano po yung tanong nakalot siya? Nagda-drugs pa rin kayo sa kulungan? Yes. Let's go. Did you take us out of the leave behind? Luckily, there's me. Every single team. Oh, we're asking for such a perfect order. The more we click, the more it's sequel yet. Huawei, please, Huawei. Ano po yung tanong nakalot siya? Nagda-drugs pa rin kayo sa kulungan? Yes. Oo. Parang yung dapat ang sinasabi ni Brother Eddie, parang ako. Ano mo sinasabi?
mga ganun, di ba? Parang sila tatamaan ako. Tapos naalala ko yung sinabi niya na hindi mahalaga sa tao ang relihiyon, sa tao magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Sabi ko parang happy yun. And then, kung ano sinabi niya, talaga hindi ko makakalimutan sa niya. Pero yung gusto niyo tumanggap sa Panginoon sa mga kita, mas yung panalangin na to. Sabi ko, kumikita ko all the time, nagtatas ng pumayad ako. March of 1994, iyak ako na iyak. Kung nakita ko na yung sarili ko, iyak ako na iyak. Mabuti ang Diyos kasi nung time na yun ako yung makakilala sa Lord. Ay grabe po ang pagka-addict ko. Sobrang na aking pagka-addict. Ang mapagod ako, sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Hindi ko na po kaya. Yun nga yung time na nakakilala ko, Lord. Talagang ginamit ng Panginoon yung television at si Brother Eddie sa akin. Panonood na yun. Pagkatapos yung after ng prayer, sabi namin yung sister, talagang sabi pag may vices tayo, sasabihin mo, Brad, wali mo alis. Ako nung binigay ko ang buhay ko sa Lord, talagang instant inalis ng Lord sa akin. Natuto akong umiwas sa mga kasama ko, marunong na tumanggil. Pag inaagaw ako kasama ko sa Lord, tsaka na marami akong palusot eh. At kung lalabas, linis ng gamit, mag-lunch sa Kasi nawala, zero interest sa Yes, yes, so, ginagawa ng Lord ng buhay ko. And then the first time, nagbuksan ko ng Bible. Yung Bible na yung sa kwarto ko na yan, talagang tagal-tagal na nandun na hindi ko naman binubuksan. Pero buksan ko po yung Bible. Iyak ako na iyak kasi dumi-dumi ng Bible. Ang galing halik ako. Iyak ako na iyak, humingi ako ng tawad. Pero sorry, pwede ko na hindi dito. Pero sabi ko, Lord, wala akong alam dito. Sabi ko, pero bigyan mo ako ng matamang mababasa dito. Kasi totoo hiningin mo sa Lord, bibigyan ng Lord na alam mo, sister, pagbukas ko ng Bible, una ko nabasa sa Bible, John 1:12. Na kayong mga nanalig at tumanggap sa akin ay pagkakaloob ako ng karapatan maging anak ng Diyos. Nakakala ko kasi dati, sa ako nagsasalsimba na simba, anak ng Diyos, di pala kailangan tanggapin natin, tapos natin sa ating puso natin, Panginoon. Salamat talaga sa Lord from there, nabago ang buhay ko, sister. Pero sabi nga, wala naman accepted sa problema. Kasi yung mana ng paratayan na pag ginasa ng problema, kasi nagdali pa sa Diyos. Kasi nung time na yun, 1997 naman, tumalo ko kay Puro para magpaano niya, nasawa na siya. Hindi wala na kayo. Hindi siya makantay. Matagal ko. 97 ang paalam ang wife ko. 1998, dumating ang release order ko. Tinawagan ako malaya. Pardon? Conditional. Nakalaya ako. Pero pag ako naman lupa, After 18 years, anong pakiramdam mo tapak mo sa labas? ay para akong naligaw. Kasi parang dami pinagbago. May mga overpass. Sanay lang. Oo nga pala, 18 years Sabi ko, old. parang saan ako napapunta. Hanggang sa pinuntahan ko. Una, dali ko nagsalamat ako. Paano rin yung gold? Kung nakita ko. Naawa din ako sa dali ko kasi nalabas ako siya naman eh. Kaka-over na. Double bypass siya eh. Kaya better dali ko na time. Pag hindi ko na tayo, pauwi sa siya. Pakichika ko eh. Wala ko yung iba eh. Dito ka rin niya ako nagagawa. Sa mga mobile na natulog. Nabalik ako sa pagkakala. Hinanap ko ako ay. Sisira ako ng baginan mami ko. Kasi ako ng mami ko nakakilala sa Lord. Tapos ang dali ko na niya sa isang event. Ako din nagtitipig siya ng kumalong na release na eh. Kaya ko tinawag na dati. Sabi ko, Dad, ang oras ng break time? Sabi niya, alas 7. Sabi ko, Daddy, tama-tama. Sabi niya, bakit? Dito tayo maghapunan. Hindi pwede, ang dami-dami kinukunan sa akin. Parang kita mamaya, alam niya, wala pang 5 minutes yung mga cellphone ko. Nakita ko dati ko. Sabi niya, saan ka Daddy? Bali, malapit ako sa ABS. Sabi niya, sabi niya, magdarating ako. Hindi ko po i-expect yun. Exacto, Daddy, nakita ko alas 7 ng gabi. Nakatayo sa pintuan, Bali, tinatawag ko. Pero ganito sabi niya. Ay, pag ko sabi niya, sabi ko, maghapunan tayo. Sabi niya, oo nga, Dad, ayaw nga to eh. Kasi alam mo, sister, may buong tao. Sabi ko, Daddy, gawain ng Panginoon. Nagsasalita kayo. Hindi, hinakay ko na siya makasabi sa iyo. Alam mo, sister, mamay pagluwan ng buhay natin ng Diyos talaga eh. Nagpupunan natin sa unahan, may babae pumanik, yung ibig ko nung sabi ng babae, ngayon malidinig ko natin ang patutunin brother Bob Tito. Tumayo na ako, when I was sharing my testimony, kita ko dati ko yan makiyak. Lalo kung mabanggit ko, pinasa ko sa isang kaso. Tumayo ang dati ko, alam mo, sister, di siya naiya sa dami ng tao niya. Tumakbo sa unahan, niyakap ang dati ko. Una kong narinig na sinabi niya, anak, isama mo na lahat ng kapatid mo dito. At doon sa gawain na kita ko po, ang tatay ko, dalawang kamay ko nakata sa tatay ko, tinanggap po niya ating Panginoon Diyos ko. Ako yung nagpapasalamat sa Lord. Ito po yung salita niya, Acts chapter 6, 31, sumampalataya kayo kay maliligtas, pati inyong buong sampayan. After my father, sunod-sunod na po yung na-share ako, sister ko si Sally, si Pwede, si Edgar, Garoli, lahat sila kilala tulad sa Panginoon Diyos. Ako yung nagpapasalamat sa Lord, yung napakagulo kong buhay, napakasalimuot, na mga pinagdaanan ko, nagkaroon ng direksyon lahat dahil sa Panginoon. At ako, buhay ko ngayon, sister, talagang binibigay ko na sa Lord lahat. Kapagamit ako, nilakas ako, gamitin ako, Lord, nakikwento ko yung kabutihan ko sa aking buhay. Kung ako mali sinasabi, hindi naman, okay, black sheep, pero hindi pa bait po ako. Black sheep mo pala. Ayun, shepherd na. Talagang ano lang ako, sinila ng droga, winasa ako ng drugs, pero pinupo ako ng ating Panginoon Diyos. Ngayon po, kung may isang bagay na gusto niyo maalala ng mga tao sa inyo, as Rolfie Jr., ano po ang tulong? Gusto ko maalala ng tao na ako yung anak ni Dolby na sakit ng ulo. Pero ako naman din ang anak ni Dolby na ngayon ay ginagamit ng Panginoon para magpahayag ng mga putin na dito ang ating Panginoon Diyos. Music and a skin glow fix zone. Before you helps really bright and glow and clear messages. Beat prices. It's a World Health Organization may ikukulang 708,000 katao kada taon sa buong mundo ang susunod na litin ang sarili ng buhay. I couldn't understand it, but it somehow taught me that if I try to commit suicide, I will get out or get away from the consequences, for example, of failure. In my life, I have tried to commit suicide 7 times for various reasons. Kasama po natin ngayon
yan si Brother Paul de Vera. Kaya natin imbitahan si Brother Paul kasi very rampant ngayon ang suicide, especially to the young generations. Hindi lang dito sa Pilipinas, but all over the world. Yes, and actually it's the second leading cause of death. For young people, you did it 7 times, you attempted this. Pero if you will think about it, pagpapalitan natin yung childhood mo, achiever ka, you're on cum laude, summa cum laude, such a bright student. Paano nagsimula yun? Na-form kasi sa akin kung yung takot eh. Growing up, alam ko mataas yung expectation sa akin. Never kong sinisi yung nanay ko for this, but this was a contributor to that. Na kunyari, uuwi ako, may mali ako sa quiz. Makapagalitan ako. Parang pinupush niya ako to excel. And hindi ko yun minasama. Kasi feeling ko na, magaling ako, nagiging seryoso ako. So, sobrang takot ko na uuwi na may mali sa exam. Dapat nakakaroon ako ng idea. So, pag uwi ko ng bahay, sinabit ko yung sarili ko. Tumungtong ako sa ng kama. Sinabit ko yung sarili ko sa... Grade 4 ganyan. Musmus talaga. Tumalon ako, akala ko masasabi, pag sinabit ko, big T na yun. Eh, syempre, ang curtain rod namin sa bahay, makuna, bumagsak ako. Pagtalong ko, akyat yung mga, makapangilang, mami ko, daddy ko. Ano nangyari? Sabi ko, umiiyak ako. Sabi ko, habang nakatali yung pagpita sa akin, for the first time in my life, niyakap ako ng nanay ko, anak, kahit anong tawag, mahal kita, ganyan. Because of that, siguro na-realize ko, kung ayokong mapagalitan, kung ayokong mahirapan, kung ayokong magka-problema, hindi ko naman alam na pag nag-suicide ka tapos lahat eh. Kasi ang nakita ko, nasi-save ka, naliligtas ka. Parang nagbago yung reaction kasi reaction. from galit na galit, nung nakita niyang parang magsusuicide ka, hindi na okay. Oo, ganyan. Yun ang nag-effect sa'yo. Tapos naging na-train yung utak ko na gano'n. So parang naging siya eh. Escape route ko siya at the same time manipulation. That's how I manipulated the situation. And people as well. Oo, to get what you want. To get what I want. Pero after nangyari yun, nakita ng mami mo na you almost ended your life at a very young age. Hindi ka ba niya hinuko? Wala bang heart-to-heart na nangyari after that? Meron, kinausap ako ng mami ko, sinabi niya, anak, hindi ko naman hinihingi sa'yo na mag-top 1 ka para sa akin yung gusto akong mag-top 1 ka is para sa'yo yun. Ginalala ko ng nanay, huwag mo isipin na kailangan laging perfect, ganyan. So, nag-adjust na siya ng parenting. Kasi nakita din niya yung kind of pressure. Yung effect sa inyo. Yung effect sa amin na competitive kami. Hindi pala healthy. Mentally. Nung nakita niya yung... Emotionally. So, nung nag-heart-to-heart kayo, hindi mo pa rin nag-gets yung concept na, sige, hindi ko na uulitin. Hindi ko na-gets. And this, kahit na lumaki akong Christian, I mean, pinapatong ako sa lamesa, bata ako, magre-recite lang ako ng Bible verse. Ganyan. So, kahit na ganun, parang yung valuation ko of my life, very disposable. So, basta maapektuhan ng relationship, maapektuhan yung hiya ko, ganito, trabaho, ganyan. Lagi yun yung nasa isip ko. Ako nakakaya, gusto ko na itong tapusin. Nandun yung thought na yun. And that prevails even in this generation. Pag nag-iisip ng suicide, ganun yun. Parang wala na akong tatakbuhan eh. So, hindi ko na kaya to. Tapusin ko na lang. So, ever since, yung parents ko, nakikita ko na talaga na may problem eh. Yung family. We look like a solid family, pero laging in conflict yung mom and dad ko growing up. Pag nag-aaway sila, lagi kasi akong referee eh. Kasi ako yung panganay. So pag nag-aaway sila, nagsisigawan, umablot ako ng kutsilyo sa kusina. Tututo ko sa tatay ko, tapos tututo ko rin sa akin. Ganong dynamics yung meron kami. So, flawed na yung family setup. And then nung high school, ito medyo weird kasi iniimbita akong ng mga kaklase ko na sumama sa isang camp. Science ka? Science ka. Tapos pinausap ko yung sa nanay ako nagpapaalam. Pinausap ko yung nanay ko. Sabi nanay ko, kasi first time yun sa buong buhay ko na pupunta ako sa isang lugar na hindi sila kasama. Magka-camping? Oo, magka-camping. Tinanong ko yung tatay ko. Sabi, camping po, iba ginagawa naman yung mga lalaki ko. Oo, tanong mo sa mami mo. Ako payag ako. Mami, payag si daddy. Hindi na ako. Mami, payag si daddy. Hindi na ako payag. So ginawa ko, pinaisip ko yung kaklase ko. Hindi ako pinapayagan, wala daw kaming pera, pero hindi naman yun yung dahilan. Nag-ambag
tinawagan yung mga kaklase ko. Tapos binayaran na yung registration ko. So umuwi ako, sabi ko sa nanay ko, Mami, bayad na. Wala na tayong magagawa. Pupunta na ako kasi nag-contribute sila. So, masakit yun sa nanay ko. Parang, sige, bahala ka. Yung ginawa mo yan, okay, sige. Hindi siya at peace. Ako, parang feeling ko, okay lang. Pero in that camp, na-rape ako ng teacher na hindi ko teacher. Lalaki. Oo. Ano ako yun, yung barkada ko, nagmamatapang kami, sabi namin, kami lang ang mag-tent sa camp na to. Lahat sila natulog sa parang house. Nag-tent kami. Doon ko na-encounter yung teacher. Kung kasama mo yung mga classmates. Lumabas yung kaklase ko para mag-charge ng phone doon sa bahay. Tapos yung teacher, pumunta siya doon sa harap ng tent. Kinakaupa-usap niya ako. Ako magalang akong tao. Libo akong tao. So pag may nakikipag-usap sa akin, I try to interact. Ganyan. Pero nung nakikipag-usap na siya, medyo bastos na yung topic. Medyo parang may plano siya. Kinakabahan ako kasi unti-unti, parang tinusubukan niyang pumasok dun sa tent. Sa isip ko, naku, medyo bastos na yung topic. Siguro lalabas na lang ako para hindi ako corner dito. Yung paglabas ko na yun, hiko kita sa signal, nasasama ako sa kanya. So, paglabas ko, hinawakan na niya ako sa balikat. Nilakad na niya ako papunta dun sa medyo gubat na part. Tapos minules ka Tapos na niya. yun na niya ako minules. Hindi ka sumigaw, hindi ka umiyak, hindi ka lumaban. Hindi, I was shocked. Alam mo, ganun pala yun yung mga, di ba kapag tayo nanonood tayo ng mga rape stories, nagigets natin yung feeling ng mga pumuputya sa kanila na parang, bakit hindi ka sumigaw? Lalo na ako, alam mo ba, after nun, nung sitwasyon na yun, nagsumbong ako sa teacher, etc. Tinry namin itago sa parents. Ako lalo na. Kasi alam ko hindi ako pinayagan eh. So ayokong sabihin na nangyari sa akin yan. Pero when I got back, sobrang sabi ng mami ko, kaya pala tahimik ka doon. Wala akong tibok sa bahay. Kasi nga nasa isip ko na may nangyari sa akin. Parang it lasted for a week until na-confront ako at sinabi na the teacher denies that he did that. Nagwala ako sa school. Doon pinatawag yung nanay ko at doon siya ni-reveal ganito yung nangyari. I tried to deal with it. Ito yung weird. Kasi in that situation, hindi ko naisip magpakamatay. Siguro kasi ang iniisip ko, I'll make something good up. So right after that incident, ano yung nabago sa'yo? When we moved to the church that I'm currently in, CCF, doon ko na-realize na hindi porket na-rape ka tapos na God can make things new. That God can give you a fresh start. So to me, it was hope na parang, sige, nangyari to sa akin, pero I'll turn things around. So, because of that, I stepped up in leadership. I stepped up Nag-active ka sa youth ministry. Youth ministry, pati student government. Naging presidente ako ng student government. Tapos it was a story to tell na this guy, he was raped, but now he's achieving things. So to me, that gave me a sense of fulfillment na na-overcome. Oo, so parang iisipin mo, okay na. Okay na. Oo, yun ang naging testimony ng buhay mo. Yes. So you would think na okay na lahat. Pero nandun pa rin pala yung suicidal tendencies Yes, mo. nandun pa rin siya. Pero college, I was so focused on the self eh. Na parang nakita ko na yung achievement, yung kaya kong gawin. Kinareer ko na, college, pasikat ako. Hanggang sa graduate ako summa cum laude, isa ako sa mga unang nagkaroon ng trabaho in our batch. So, nalimutan ko si God.
pakiramdam ko, I made myself. At that time, ang mindset ko, pagka-graduate ko, trabaho lang akong kote, papakasal na ako. Ganyan. Ginawa ni Lord, makipag-break yung girlfriend ko sa akin. Doon. Pumasok ulit yung suicide, dinitin ko yung sarili ko. Yun na. Pagtalon ko, nasakto naman, kakarating lang ng kapatid kong babae. Galing party. Pagkasabi ko niya, Kuya! Sigaw siyang ganyan. Binuhat niya ako, tapos lumuhod yung tali. Because of that, siya na nagsabi sa parents ko. Nakita ko si Kuya mapapakamatay. So, baka may nangyari. So, nalaman na nila na maka-break na. So, binaby ako ngayon nila. Again, at that point, hindi pa rin namin naiisip na the suicidal tendencies, it had to be consulted. Eventually, as I was working in advertising, I had this heart na parang, Lord, gusto kong mag-save. Sabi ko, tawagin mo ako in full-time ministry. Pero wala, hindi ako kinukul. So ginawa ko, kahit anong advertising agency ako nagka-Ivor study ako. So eventually, pinag-full-time na ako. So pag ako full-time, tinanong ko mami ko, Ma'am, pwede ba ako mag-full-time? Eh sabi ng mami ko, alam mo anak, dati pa alam ko na kay Lord ka. Kasi sabi, sa Bible kasi meron yung panganay mong bibigay mo kay Lord. Eh. Diba? So parang, sige anak, ito na yung offering ko. So parang, that was the sense of church. Yeah. Offer mo yung night. I was pastor in training at that time. Oh, yan na. Ayan na. Pastor ka na. Pastor in training. Ano talaga? I was so focused on the ministry and the title itself na, uy, pastor, ganyan. So, ang dami kong na-miss out. Hindi ko napansin na may marital conflict na yung parents ko at that time. Pero dahil tutok ako in what I do in the church, hindi ko na nakita yon. Hanggang dumating yung point, tumawag ang nanay ko sa akin, at sinabi ng mami ko na, anak, umalis na ako. Wala na yung gamit ko sa bahay. Hindi ko pwedeng sabihin kung nasaan ako. Hindi ko pwedeng sabihin. Pero ayoko na talaga. Sorry, patawarin mo. Ikaw